Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang arrest warrant ni Attorney Harry Roque. Is this still in effect? May visa pa ba siya o napawalang visa na siya? Okay, bakit ko natanong ito? Kasi nung na-issue yung arrest warrant niya galing sa House, I think September 13, tumigil na siya sa kanyang vlogging journey, hindi na siya nag-vlog. So, nabigla ko, kahapon at ngayon, mayroon na naman siyang vlog. So, naisip ko na, dahil nag-vlog na siya, baka wala nang visa yung kanyang warrant of arrest. So, nag-research ako sa Google. Wala mang balita tungkol sa pagpawalang visa sa kanyang warrant of arrest. So, ibig sabihin, still in effect. Nandun pa rin yung visa ng warrant of arrest. So, ang tanong, bakit nag-vlog na naman si Attorney Roque? Di ba mas delikado siya kung mas madali siyang hulihin ng pulis pag baka madali siyang matuntun ng mga pulis kung sige pa rin siyang mag-vlog. Paki-comment mga kaibigan. Hindi ko maintindihan. More than 1 month na wala siyang vlog. Ngayon, 2 sunod-sunod nag-vlog na naman siya. At ako, na-miss ko naman ang kanyang vlog dahil very educational ang vlog ni Attorney Roque. Okay? So, napakaganda yung topic niya ngayon tungkol sa BRICS. Itong BRICS, yung asosasyon o economic grouping ng 5 bansa, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Tapos, ang balita niya is ang mga Southeast Asian countries, mga kapit bansa natin, nag-join na sa BRICS. So, baka maiwanan na tayo sa economic development kasi ang biggest trading partner natin is China. Ganon din itong ASEAN countries, gusto nilang makipag-trade dito sa not only China, itong 5 malalaking bansa. Ulitin ko, Brazil, Russia, India, China, South Africa, din marami pang nag-join I think more than 13 na ang nag-join. So, kung ang ating mga kalapit bansa ay nag-join sa BRICS, bakit tayo hindi? Parang na-stack up na tayo sa dependence sa US. So, okay, so, sana mag-ingat si Attorney Roque, yung kanyang pag-vlog, baka mapahamak siya. Pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Roque sa BRICS at please comment kung ano ba talaga yung warrant of arrest niya. Effective pa ba o napawalang visa na? Yung tinatawag na BRICS Summit. Bakit? Heavy kasi eh. Medyo mahirap maintindihan. Pero sa tingin ko, dapat alam ng Pilipino yan dahil nalulungkot ako na bagamat 3 bansa na sa Southeast Asia ang nagpahiwatig na kanilang kagustuhan na sumapi sa BRICS, itong bansang Malaysia, Thailand at Vietnam, ang ating gobyerno wala, natutulog pa rin sa pansitan, hindi pa rin umiimik at hindi pa rin nagsasabi na nais silang sumapi sa BRICS. Bakit nga ba ang Pilipinas ay dapat sumapi na sa BRICS? Well, ano ba yung BRICS? Una-una, nagsimula po yan, asosasyon yan ng 5 bansa na BRICS. Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Yung 5 bansang yan ay 27% na ng total GNP ng buong daigdig. At halos kalahati na ng populasyon ng mundo. Kasi ang China, 1.4 billion, isasamahan mo pa ng India. Actually, ang India sa mga darating na panahon ay ma-overtake nila sa population ng China. At syempre, dami rin populasyon ng South Africa, nandyan din, malaki-laki rin ng Russia. At ang Brazil, naku, napakalaki rin na bansa yan. So, parang um, 30% ng kita ng ekonomiya ng mundo nandiyan sa 5 bansang yan at parang halos kalahati ng populasyon at halos 55 to 60% ng ating teritoryo ay nandiyan na sa bansang yan. Pero mula siya na nagsimula, sumapi pa ang bansang Iran, ang bansang UAE, ang Ethiopia,
Hindi ko pa ang UAE, no? United Arab Emirates. Tapos sino pa ba yung mga ibang bansa na sumapi? Kasi may mga ibang bansa pang sumapi. Bagamat BRICS pa rin ang tawag, nag-expand na ang kanilang membership, no? So ngayon, ano ba yung mga bagong bansa na sumali dyan, ha? Ayun, Iran, Egypt, Ethiopia, UAE. Ito ang mga bagong miyembro ng BRICS. At syempre, nag-a-apply din po ang Saudi Arabia. Nag-a-apply na nga po yung tatlong ASEAN country na pinakamalalagong ekonomiya, menos ang Pilipinas at ang Indonesia. O ano bang layunin nitong BRICS na ito? Well, unang-una, ito po kasi ay asosasyon ng mga dating mahihirap na mga bansa na ngayon ay yumaman na. Ngayon, anong mensahe pinararating nila? Teka, teka, teka. Nasa amin ang populasyon, nasa amin ang kita, bakit tayo didiktahan ng mga puti? Paano nila ginagawa yung pagdikta sa atin? Well, unang-una, sa paggamit ng dolyares. Ginagamit natin ng dolyares bilang tinatawag nating foreign reserves. Itong foreign reserves, yan ang magdi-decide o magdi-determine kung anong halaga ng ating currency. So, ang halaga ng piso, hindi lang yan dictated ng law of supply and demand. Tinitignan din nila kung meron talagang balor ang piso at tinitignan nila yan kung magkano yung hawak nating dolyares, pagkano hawak nating ginto. Dati, ginto talaga yung ating peg kung gaano yung ating halaga ng ating currency, pero ngayon, dolyares. Now, bakit masama na nakadepende ang balor na ating currency sa dolyares? Well, kasi nga, ang dolyares, Amerika ang nagpo-produce. Dahil Amerika nagpo-produce, ibig sabihin yan, yung halaga ng sarili mong ekonomiya, nakadepende kung ganong karaming salapi ng Amerikano ang hawak mo. At kung ikaw ay bibili sa pandaigdigang merkado, ang ibabayad mo hindi ang iyong currency, hindi piso, kundi ang dolyares. So yung kakayahan mong makapag-import ng mga pangangailangan mo, pangunahin na dyan ang langis at iba pang produktong petrolyo, nakadepende kung ganong dolyares ang hawak mo. Dolyares na ginagawa ng US Central Bank na nasa kamay ng mga Amerikano. Kaya nga, ang unang-unang epekto niyan, kung ang iyong balor ng iyong currency ay nakadetermine o nakasandal sa dolyares, abay, kontrolado ka ng Amerika. Kasi sila ang gumagawa ng dolyares. Kung gusto nilang pabaksakin ang iyong piso, alam mo ang gagawin nila? Magpiprint lang sila ng sandamukal na dollars para mawalan ng balor ang dollar at bumagsak din ang balor ng iyong currency. O, unang-una yan. Pangalawa, dahil ang ating mga currencies nga ay nakadepende sa dolyares, kapag nawalan ng balor ang iyong currency, for instance, dahil biglang tumaas ang presyo ng mga bilihin at wala nang gustong humawak sa iyong currency, ang basihan pa rin kung gaano kalakas o gaano kahina ang iyong currency ay ang dolyares nga. So ang nangyayari, kapag ikaw ay nagkaroon ng, kumbaga, mabilis na pagwala ng balor ng iyong pera, ang solution mo ay kinakailangan magkaroon ka ng mas maraming dolyares para bumalik ang halaga ng iyong currency. Yan ang nangyari noong mga panahon na biglang nawala ng balor ang peso, no? Dahil kinapos na nga tayo ng mga dolyares din. So ngayon, ang solusyon kapag nawawalan ng balor ang isang currency, magpapautang ang International Monetary Fund. Ngayon, maraming mga dalubhasa na nagsasabi na International Monetary Fund ay isang pamamaraan ng mga Amerikano na kontrolin ang ekonomiya ng buong daigdig. Dahil yung mga pautang nila, may mga kondisyones yan. Anong kondisyones? Kinakailangan buksan mo ang merkado. Saan? Sa mga Amerikano at mga puti. Kinakailangan, hayaan mo silang mamuhunan sa kanilang mga bayan. Kinakailangan, hayaan mo silang kunin ang iyong mga natural resources. So nadidiktahan ang mga bansang mahihirap gaya ng Pilipinas, unang-una, dahil yung balor ng kanyang piso, ng ating piso, nakasalalay kung ganong karami tayong dolyares na hawak na po pwedeng ipagkait sa atin ng mga Amerikano. At pangalawa, pag nawala ng balor ang ating pera at maraming beses na nangyari sa atin yan, uutang tayo sa IMF na nagkakaroon ng kondisyones na pabor sa mga mayayamang bansa. At syempre, dahil meron silang dinidikta sa ating economic policy, meron na rin silang impluensya sa politika.
So talagang importante yung pagbuo ng BRICS kasi ito yung mga dating mahihirap ng mga bansa na nagsasabi, tama na yung pagdidikta ninyo sa aming mga buhay ng mga dating mahihirap na bansa. Ngayon kasi, hindi na kami mahirap. Nauunahan na nga ng China ang Amerika pagdating sa ekonomiya. In terms of real terms, sa GDP, naunahan na. Kaya nga lang, in terms of per capita, dahil 1.4 billion na mga Chino, number one pa rin ang China. Pero in a few years, marami nag-estimate na mas kinapakalaki ng populasyon ng China, baka maunahan na ang Amerika. So ibig sabihin, nagrereklamo ngayon ng mga Chino. Bakit ang halaga ng aking yuan nakadepende sa halaga ng dolyares na hawak ko? So ngayon, ang sabi nila, well, once and for all, kami magdedeklara na kami independyente sa hawak ng mga puti dahil kami ay independyente na sa dolyares. Kaya nga ngayon, nasyak ang buong daigdig kasi yung Saudi Arabia na isa rin nag-a-apply para sumali ng BRICS, abay sa kauna-unahang pagkakataon, tumanggap ng yuan na bayad para sa mga langis. Yan ang number one export nila, no? Langis. At yan naman ang number one na talagang kinukonsum ng buong daigdig, langis at iba pang produktong petrolyo. Abay, sa kauna-unahang pagkakataon, abay, yuan ang ginamit. So ngayon, yung mga gustong bumili ng dolyares para makabili ng langis, pwede nang gumamit ng yuan. Anong epekto? Bababa ngayon ang halaga ng dolyares. Kasi nga, magkakaroon ng less demand. At kapag nagkaroon ng less demand ng dolyares, siyempre, yung mga currency ng ibang mga bansa gaya ng Pilipinas na piso, posibleng tumaas. Kasi nga, yung lakas ng piso nakadepende sa ganong kadaming dolyares ang hawak natin. Now, para naman doon sa maiwasan yung mga pagdidikta sa ekonomiya kapag kinakailangan umutang para magkaroon ng stability doon sa halaga ng ating currency, gaya nung nangyari na nagkaroon ng devaluation ng piso, abay gumawa rin ng sariling bangko, ang BRICS. Dahil nga sinasabi nila, hindi po pwede na yung mga di umano'y tumutulong para magkaroon ng stabilidad yung halaga ng currency ng iba't ibang mga developing countries ay nagsasamantala at nagdidikta. So ngayon, gumawa sila ng sariling development bank nila. At po pwede kang umutang para sa infrastruktura hanggang $34 billion. Mantakin nyo yan. At take note, ang kanilang emphasis ay ang pangungutang mo, gamitin mo sa infrastruktura. Bakit? Kapag ikaw ay naggastos sa infrastruktura gaya ng ginawa ng China, well, unang-una, semento, bakal, trabahador. Ano ibig sabihin yan? Nagbibigay buhay sa iyong ekonomiya. So kung hindi pa kayo nakakarating sa China, pumunta po kayo. Dahil ang kanilang kalye, ang mga tulay, naku, naglalakihan. Talagang pinalalaki nila dahil alam nila na habang mas malalaki at mas magagarbo ang infrastruktura, lalong nagkakaroon ng masiglang ekonomiya. Kabaliktaran na nangyayari sa Pilipinas. Imbis na ibuhos ang pera sa mga magaganda at malalaki mga kalye at tulay, napupunta sa bulsa ng mga politiko. Kaya nga, maski malaki ang budget natin sa infrastruktura, hindi natin nararamdaman yung epekto sa ekonomiya. Sa laki ng ating budget sa infrastruktura, dapat talaga mas masigla ang ating ekonomiya. Sa katunayan, nung panahon ni Presidente Duterte na mayroong build, 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 abay, dyan po talaga sumipa ang ating gross national product kasi nga po, may multiplier effect kapag gumastos ka sa infrastructure. At yan